Magandang buhay mga bata! Nakatanggap ka na ba ng regalo? Sino ang nagbigay nito sa iyo? Paano mo ito iningatan? Tamang-tama! Ang aralin natin ay may kaugnayan sa regalo. Halika, ating alamin. Ang paksa natin ngayon ay biyayang kaloob ng Diyos, pangangalagaan ko. Pagkatapos ng aralin, inaasahang matututunan mo maipamalas ang pagmamahal sa lahat na nilikha ng Diyos at kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng pag-iingat at pangangalaga sa kalikasan. Ngunit bago natin ito talakayin, narinig mo na ba ang salitang engkantada at ang salitang haragan? Ang engkantada ay katumbas ng diwata o fairy na nagbabantay sa kagubatan. Ang haraga naman ay tamad, malikot, o mga taong gala. Alamin natin sa kwento kung paanong tinuruan ni Emang Engkantada ang tatlong bata ng mahahalagang aral. Ito si Emang Engkantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas at gulay. Maraming ibon at hayop. Malinis ang hangin at tubig. Ito naman ang tatlong haragan. Si Pat Kalat ay hari ng basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Si Paul Putol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Paz Waldas ay reyna ng aksaya. Aksaya sa tubig, waldas sa kuryente, ito ang gawain niya. Mga salbahe, wala na kayong ginawang mabuti! Galit na galit ang mga tao sa tatlong haragan at hinabol ng mga tao ang tatlong haragan. Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Engkantada. Ang sarap sirain! Sabi ni Paul. Sige, sirain natin! Sabi ni Pat. Sirain natin ang todo! Sabi ni Paz. Dumating si Emang Engkantada. Binawalan niya ang tatlong haragan. Tumawa lamang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Nagalit si Emang Engkantada. Dapat kayong bigyan ng aral, sabi ni Emang Engkantada. May dumating na malakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa tatlong haragan. Nahilo ang tatlong haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul para sumilong. Walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno. Gusto ko ng tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paul. Napunta si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw, ipis at daga. Malalaki ang langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi, sabi ni Pat. Ayokong kainin ng daga. Ayokong magkasakit. Iligtas ninyo ako, sabi ni Pat. Napunta si Paz sa isang madilim na syudad. Puro usok sa syudad.
Payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naghanap ng gripo si Paz. Walang tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi ni Paz. Maawa na po kayo, sabi ng tatlong haragan. Naawa si Emang Engkantada sa tatlong haragan. Kailangang matuto kayong maglinis. Kailangang matuto kayong magtanim. Kailangang matuto kayong magtipid, sabi ni Emang Engkantada sa tatlong haragan. Magmula noon, tumulong ang tatlong haragan kay Emang Engkantada. Naglinis ng bakuran si Pat. Nagtanim ng halaman si Paul. Nag-igib naman ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Emang Engkantada sapagkat nagbago ang tatlong haragan. At diyan nagtatapos ang ating kwentong Si Emang Engkantada at ang tatlong haragan. Sino kaya sa inyo ang katulad ni Pat, Paul at Paz? Bakit nagalit ang Engkantada sa tatlong bata? Tama, dahil sinisira nila ang kapaligiran. Maaksaya sa kuryente at tubig at di marunong maglinis. Ano-ano ang itinuro ni Emang Engkantada sa mga bata? Magaling ang maglinis, magtanim, at magtipid sa paggamit ng kuryente at tubig. Anong mahalagang aral ang natutunan mo sa kwento? Tama, pangalagaan at ingatan ang kapaligiran at iba pang biyaya ng Diyos. Ang kapaligiran at iba pang biyayang tinatanggap natin sa Diyos ay katulad din ng mga regalong tinatanggap natin. Dapat itong pangalagaan, ingatan at mahalin. Pero di lang ang kapaligiran ang biyaya ng Diyos. Kasama rin dito ang ating kalusugan, pamilya, mga kaibigan at marami pang iba. Ikaw, ano-ano ang pwede mong gawin para maipakita ang pangangalaga, pag-iingat at pagmamahal sa mga biyayang ito? Tingnan ko nga kung gaano kayo natuto. Lagyan ng check ang mga item na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran at X kung hindi. Una, tumulong sa paglilinis ng bahay. Magaling! Check ang sagot. Ikalawa, manood ng telebisyon maghapon. Tama! X ang tamang sagot. Ikatlo, magtanim ng halaman at diligan ang mga ito. Magaling! Check ang sagot. Ikaapat, maglaro sa computer hanggang gabi. Tama! X ang tamang sagot. Panglima, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Magaling! Check ang sagot. Tandaan mga bata, pangalagaan at ingatan mo ang kapaligiran at iba pang nilikha ng Diyos sapagkat ito'y mga biyaya o regalo ng Diyos sa iyo. Huwag mong kakalimutan. Hanggang sa muli. Salamat!